CET Math Review. Solve for x in the equation x over 3 plus 1 half equals 7 over 6. So, solve daw natin yung x sa equation na x over 3 plus 1 half is equal to 7 over 6. So, linear equation lang siya kasi yung highest exponent ng x is the invisible one. So, actually, madali lang to. Ang nagpa-complicate lang sa kanya is meron kasi tayong fractions or denominators. So, kapag linear equation na may mga denominators, kapag constant lang naman yung denominators nyo, eliminate nyo muna yung denominators by multiplying both sides by the LCD. So, paano hanapin yung LCD ng mga denominators? 3, 2, 6. Or LCM nila. So, sige, i-recall natin. Mag-list tayo ng multiples. So, sa 3, ang multiples niya is 3, 6, 9, 12, and so on. Sa 2, multiples niya is 2, 4, 6, 8, and so on. Sa 6, multiples niya is 6, 12, 18, and so on. So, dito sa mga list of multiples, para mahanap yung LCM nilang tatlo, check nyo kung ano yung unang number naging common. Diba si 6? Yun yung pinakamababang number or unang number na naging common sa mga multiples nila. Therefore, the LCD is 6. Ayan, so na-identify na natin yung LCD na 6. Next step is, i-multiply natin, sige dito na lang. Multiply natin both sides by 6. So, i-distribute nyo yung 6. Okay. So, 6 times x over 3. So, 6 divided by 3 nyo lang is 2 times x, 2x. Plus, 6 times 1 half. So, 6 divided by 2 is 3. Equals, so dito naman, 6 times 7 over 6. So, 6 divided by 6, cancel nyo yung 6, 7 na lang. Ngayon, wala na tayong denominator, di ba? Mas madali na siyang i-solve for x. So, etong 3, tatranspose ko na lang siya sa kanan. So, magiging 2x is equal to 7. So, pag nag-transpose kayo from left to right, magiging opposite yung sign. So, kung positive siya sa kaliwa, transpose nyo sa kanan, magiging negative 3 na siya. So, magiging 2x is equal to 7 minus 3, 4. Tapos, di-divide ko siya both sides by 2 para ma-solve si x, cancel si 2. X is equal to 4 divided by 2 or 2. So, the answer is letter A. Simplify the rational algebraic expression 2x squared plus 2x minus 12 over 4x squared minus 36. Sige, sagutan natin. So, isi-simplify daw natin tong rational algebraic expression. 2x squared plus 2x minus 12 divided by 4x cubed minus 36. So, kung pwedeng i-factor yung numerator at denominator, factor natin. Tapos, cancel nyo lang yung common factor sa numerator and denominator. So, di ba sa numerator, pwede ko munang applyan ng common monomial factoring sa mga coefficients and constants. Kasi may GCF sila na ano, yung 2, 2, tsaka 12. Anong GCF nila? Di ba 2? So, ipa-factor out ko muna yung 2. So, 2 times x squared, 2x squared divided by 2, x squared, then plus 2x divided by 2x minus 12 divided by 2, 6. Okay, sa baba kaya, meron kaya tayong pwedeng i-factor? Ito, factorable pa tong nasa taas. Pero dito sa baba, kapag kinomon monomial factoring natin, actually hindi pala to, sorry, this should be 2 pala, sorry, 2. No, x squared. Correction. Mali na nasulat ko. So, yung 4, pwede ko siyang i-factor. Diba? GCF nung 4 tsaka 36.
So, 4x squared divided by 4, x squared. Minus 36 divided by 4, 9. So, di ba may makakancel agad kayo sa constant to? Yung 2 tsaka 4. How about dito sa rational, I mean sa trinomial, pwede pa kaya siyang i-factor? Sige, try natin. So kapag rational, quadratic trinomial, ang factor niyan is dalawang linear na binomial. So isip tayo ng factors ng x squared, di ba? X and x lang. Kasi x times x is x squared. Ngayon, para dun sa second term, iisip kayo ng factors ng negative 6, yung constant na kapag inad nyo is equal sa coefficient nung x. Diba? Invisible 1 yon kapag walang nakasulat. So, ano kaya yung possible factor? Pwedeng negative 2 and positive 3. Kasi, negative 2 times 3, negative 6, tas negative 2 plus 3, positive 1. Okay? Tapos sa denominator, diba difference of two squares? Ano yung factoring technique sa difference of two squares? Kapag meron kayong x squared minus y squared, equal siya sa x plus y times x minus y. Etong 9, kailangan naka-squared form din. Pwede mo siyang isulat, diba, as 3 squared. 3 squared. Kasi 3 squared is 9. Kaya, nakuha natin yung difference of two squares form. So, applying this factoring technique, so x pa rin is x, tapos yung y is 3. Diba? Kaya, x plus y times x minus y. So, magiging x plus 3, tsaka x minus 3. Yan, so na-factor na natin. Check nyo ngayon kung ano yung common factors. Meron ba? Yes, isa lang, si x plus 3. Ika-cancel nyo yon. So, pag kinancel, ibig sabihin magiging 1 na lang sila. Tapos, dun sa constant nga, eto kasing 2 at 4, may GCF na ano? Na 2. So, i-divide nyo by 2. 2 divided by 2, 1. 4 divided by 2, 2. So, ano na lang natira? So, sa numerator, 1, x minus 2, and 1. Pag minultiply mo, x minus 2 pa rin, right? Tapos sa denominator, anong natira? 2 times 1 times x minus 3, which is 2 times x minus 3. So, kaya, ang sagot is letter D. Simplify the complex fraction 1/2 minus 1/3 all over 1/4 minus 1/5. Sige, sagutan natin. So, simplify natin itong 1/2 minus 1/3 all over 1/4 minus 1/5. So, ang pinakamabilis na process dito kapag simplifying complex fraction is imumultiply nyo both numerator and denominator by the LCD nung mga involved denominator sa numerator and denominator. So, 'di ba sa mga denominators natin, ano-ano 'yon? Sa numerator we have 2, 3. Sa denominator we have 4, 5. Ano kaya yung LCD nila or LCM? Sige, list natin. So, kapag listing method mahaba, ang gagawin nyo to find the LCD 2, 3, 4, 5 is yung prime factorization. So, 2 is prime number na siya, right? Kaya, ang prime factor niya is 2 na lang. 2 pa rin. Sa 3, prime factor niya is 3 kasi prime number naman si 3. Si 4, ano yung prime factorization niya? Diba 2 times 2 or 2 square, right? Si 5, so prime factor niya is 5 kasi prime number na siya. Ngayon, check nyo kung meron bang naging common factor. Meron nga ba? Si 2, right? Common si 2 kay 4 tsaka 2. Sulat nyo yon. So, to find the LCM, sulat nyo yung 2.
Tapos, ano yung pinakamababang exponent sa kanila? I mean, yung pinakamataas. 1 or 2? 2. So, yun yung gagamitin yung exponent. Tapos, the rest, yung 3 and 5, kokopyahin nyo na lang, times 3 times 5. So, kaya ano yung magiging LCM? 4 times 3 times 5, or that's 60. Okay, so 60 yung LCM. So, ito yung mas mabilis na na method to find the LCM, yung prime factorization. So, sa 60 natin, i-divide both numerator and denominator. Or actually, pwede rin naman kahit hindi nyo to gawin. Kahit nga gawin nyo is yung product agad netong 4, agad yung i-multiply nyo. So, pwedeng i-multiply nyo din siya agad by 2 times 3 times 4 times 5, which is 120, no? Yun nga lang, maglo-lowest term ka pa. So, pwede rin yun. Pwede mo rin gawin alternative kung ayaw mo nang hanapin yung LCD nila is yung product agad nitong 4. 2 times 3 times 4 times 5, which is 120. Kaso, magre-reduce ka pa sa lowest term yan mamaya. So, dito na lang tayo sa talagang LCM nila na 60. Okay? So, i-multiply natin ngayon both numerator and denominator. So, 1/2 times 60, bale 60 divided by 2, 30. Minus 1/3 times 60, or bale 60 divided by 3, 20. Divided by, so 1/4 times 60 is 15. Then, minus 1/5 times 60, or 60 divided by 5, 12. So, kaya kapag sinimplify natin, 30 minus 20 is 10, over 15 minus 12, 3. So, the answer is 10/3. Okay, gets? CET Math Review, simplify cosine x times cosecant x minus secant x. So, isi-simplify natin itong cosine x times cosecant x minus secant x. So, paano? Yung mga may secant tsaka cosecant na term, i-convert nyo in terms of sine and cosine. Yun yung unang yung palaging gawin. Kung wala kayong nakitang obvious na masisimplify or makakancel. 'Di ba? By reciprocal identity, yung cosecant x is what? Ano yung cosecant x? Reciprocal ng sine. So that's 1 over sine x. Minus, so si secant naman, through reciprocal identity, siya naman ay equal sa 1 over cosine x. Okay. Ngayon, dahil minumultiply si cosine x sa 2 terms, i-distribute natin. So, cosine x times 1 over sine x, bali cosine x over sine x. Minus cosine x times 1 over cosine x over cosine x, or cancel mo lang, equal siya sa 1, right? So, magiging, ano ba yung cosine x over sine x? So, this is a quotient or ratio identity naman. Diba cotangent? Okay? Cotangent x. Then, minus 1 na lang to. So, the answer is cotangent x minus 1. Letter A. The value of 4 sine 60 degrees minus 2 cosine 30 degrees is, sige, solve natin. So, hahanapin natin yung value netong 4 sine 60 degree minus 2 cosine 30 degree. Wala tong calcu, guys, bawal. Okay? So, advantage nyo kung kabisado nyo yung trigonometric functions ng mga special angle. Kasi yung 60 degree tsaka 30 degree special angle yan. Pero, hindi ko yan kinakabisado.
Ang kabisado ko lang is yung special right triangle. Kasi meron tayong special right triangle. Isa doon is yung 30, 60, 90. 30, 60, 90. Isa pa is yung 45, 45, 90. Ibig sabihin nito, yung interior angles ng triangle is 30 degree, 60 degree, tsaka 90. Tapos ito naman, 45, 45, 90. Pero ito lang yung kailangan natin. Kasi 60 tsaka 30 yung involved. So sa 30, 60, 90, ito naturo to sa geometry nyo. So sa right triangle, may theorem tayo na kung yung angle niya is 30, 60, 90, so kung yung hypotenuse nyo, let's say 2, yung side opposite dito sa 30 ay sa 30 is kalahati ng hypotenuse. Diba ito yung side na opposite sa 30? So kalahati ng 2 is 1. Tapos automatic, yung side opposite sa 60 is square root of 3 times dun sa side opposite sa 30. So kung 1 yung side opposite sa 30, i-times mo lang siya sa square root of 3, square root of 3 na siya. So dito lang yung reference natin to find the sine 60 and cosine. Dapat alam nyo rin yung SOHCAHTOA. So diba sa sine, so pag kinuha ko yung sine 60 kasi yun yung required. Ano yung sine sa SOHCAHTOA? To as so. So, di ba, means stands as sine o is opposite over h is hypotenuse. So, kaya, ang magiging sine 60 based dito sa right triangle, opposite kay 60 is square root of 3, right? Over, hypotenuse is 2. So, ito yung value ni sine 60, square root of 3 over 2. Tapos, si cosine 30 naman, sa SOHCAHTOA is ka naman siya. Ano yung ka? C is for cosine, A is for adjacent, over H is for hypotenuse. Diba? So, dito sa right triangle, ano yung hypotenuse? Ay, ano yung adjacent? Adjacent is 1, right? 1 over hypotenuse is 2. So, cosine 30 is 1/2. Ngayon, pag sinubstitute na natin, ano na to? 4 times sine 60. Diba? Square root of 3 over 2. Tapos, ay mali pala, sorry. 30 pala tayo dito, sorry, correction. Ang adjacent niya is square root of 3 kasi 30 na yung tinitignan natin. So, adjacent is square root of 3. Pag sinabing adjacent, yung katabi or yung close na side. Over hypotenuse na 2. Kaya cosine 30 is square root of 3 over 2. Tapos, ima-minus natin 2 cosine 30 is square root of 3 over 2. Yan. So, ngayon, pag sinimplify nyo, 4 divided by 2, 2. Square root of 3, then minus 2 divided by 2, cancel mo lang yung 2, square root of 3. So kaya, pag minus mo to, 2 square root of 3 minus square root of 3, edi 1 square root of 3 na lang or square root of 3. So the answer is letter A. Okay, gets? The measure of a complement of an angle is 5 times the measure of the angle. What is the measure of the angle? So, pag word problem, gamitan nyo ng algebra para straight to the point yung process. So, pag sinabing the measure of a complement of an angle is 5 times the measure of the angle, paano nyo yun i-represent sa equation in terms of the unknown angle? Pag kasi complementary, ano yung sum nung dalawang angles? Kapag complementary angles, sa review, sum is sum of two angles is 90. Pag supplementary, 180. So let's say hindi natin alam yung angle.
let's say let x be equal to the unknown angle. So sabi, yung complement daw nung angle, paano malalaman yung complement nung angle given na yung unknown angle is x? 'Di ba yung sum nila is 90? So para makuha mo yung complement nung unknown x, ima-minus mo 90 minus x. Yun yung complement niya, 'di ba? So 90 minus x is the complement. Tama? Tapos, equal daw tong complement na 90 minus x sa 5 times the measure of the angle x. E di, 90 minus x is equal to 5 times x or 5x. So, ito na yung equation mo. So, simple, linear equation lang siya, madaling isolve, di ba? So, transpose ko na lang tong negative or maganda yung nasa left yung variable. So, 5x transpose ko sa kaliwa, tapos si 90 transpose ko sa kanan. So, magiging negative x. So, kapag nagtatranspose tayo from right to left or from left to right, gagawin yung opposite sign. That's the shortcut for additive inverse property. Okay? So, itong 5x, pag transpose ko siya sa kaliwa, from positive, magiging negative. Ganon din kay 90, so since positive siya sa kaliwa, transpose ko siya sa kanan, magiging negative 90. Tapos ko-combine nyo ngayon, negative x minus 5x. Diba negative 6x, right? Equals negative 90. So para ma-solve sa x, divide by negative 6 both sides. Cancel yung negative 6, so x is, so negative divided by negative, cancel mo yung negative, positive na yan. Ano naman yung 90 over 6? So, 9 divided by 6, 1. 1 times 6, 6. 9 minus 6, 3. Bring down the 0. 30 divided by 6, 5. 5 times 6, 30, 0. So, the answer is 15. Letter A. Okay? CET Math Review. Which of the following is a function? Ito by observation lang. So, by observation, kapag given yung graph, given the graph, tapos pinapa-identify kung function siya or hindi, use vertical line test. Ano ba yung vertical line test? Kapag nagpas ka ng vertical line sa bawat part ng graph, dapat exactly 1 point lang siya mag-i-intersect para ma-consider na function yung graph. So, isa-isahin natin. Dito sa una, magpas ako ng mga vertical line. 'Di ba? Nag-intersect siya sa ilan? Hindi lang isa eh. Dalawa, at most 2. 'Di ba? So, hindi siya function. Dito naman sa B, magpas tayo ng several vertical lines. Mag-i-intersect din sa dalawa. Ito, tsaka ito. Ito, ito. So, hindi isa, dalawa. So, hindi siya function. Dito sa pangatlo, pas tayo ng vertical lines. Isa lang siya. Sa isang point lang nag-intersect yung mga vertical lines, di ba? Ito, 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 ito. So, ito yung function. Kahit itong pang-apat, i-test natin by vertical line test, dalawa rin siya mag-i-intersect. Diba? Sa dalawang point. So, ang function lang is C, which is a parabola opening downward. Ano siya? Y is negative x squared. Yung equation niya. Gets? Solve for m in the equation, n is equal to 1 minus m over 50. Sa solution, so, pag sinabing given the equation na n equals 1 minus m over 50, isasolve natin si m, ima-manipulate nyo siya algebraically. So, unang gagawin ko, transpose ko itong negative m over 50 sa kaliwa. Yan. Tapos, si n, transpose ko sa kanan. Kumbaga, yung pinapahanap na unknown m, i-isolate nyo siya sa isang side.
Pwede sa kaliwa or sa kanan, pero gusto ko sa kaliwa para maging positive yung sign niya. Kasi negative siya sa kanan yung m over 50. So, pag nag-transpose tayo from right to left or left to right, yung sign magiging opposite. So, itong negative m over 50 na tinranspose ko from right to left, magiging positive 50 over, m over 50 na siya. Equals, so yung 1, hindi siya binago, right? Niretain ko lang. Positive 1 pa rin siya. I mean, hindi siya transpose. So, copy nyo lang siya yan. Pero itong n, itatranspose ko siya sa kanan. So, ganun din, ma-opposite yung sign niya. From positive sa kaliwa, transpose ko sa kanan, magiging negative n na siya. And then, anong gagawin para ma-eliminate yung over 50 kay m? Diba, i-multiply natin both sides by 50. Diba, para makakancel mo to, m na siya is equal to 50 times 1 minus n. So, i-distribute mo yung 50, multiply both sides. So, 50 times 1 minus n. So, yun agad yung sagot. Letter B. Simplify the square root of m plus n square root of n times the square root of m minus n square root of n. So, ang solution natin dito is kapag multiply natin yung square root of m plus n square root of n times the square root of n minus the square root of n. So, nagmumultiply tayo ng two radicals of the same index. Yung nandito sa gilid na number, yun yung index. Which is kapag square root, automatic 2 yung index natin. So, ang apply nating rule dyan is kapag meron tayong nth root of x times nth root of y, so same index sila, n. Equal lang yan sa nth root nung product nung dalawang radicals, x and y. So, kung i-apply natin siya dito, bale, square root pa rin, pero sa loob niya is nakamultiply na itong dalawang radicals. Itong m plus n square root of n times n minus n square root of n. Tapos, imumultiply natin itong dalawang binomial. So, ano napansin nyo? Diba, pareho yung first term, pareho yung second term, pero operation sa una is plus, sa pangalawa is minus. So, special product to. Diba? Pwede natin i-apply yung special product na kapag may x plus y times x minus y, it is equal to x squared minus y squared. So, ang gagawin lang natin dito, pwede nyo rin siyang i-foil actually, pero shortcut na lang natin na difference of two squares. So, i-square nyo lang tong first term, m square, and then minus, square nyo yung second term, n square root of n. Yan. Tapos, simplify natin. M square, ito simplified na siya. Copy nyo na lang, minus yung n square root of n. Ang gagawin nyo dyan, by power of a product law, kapag meron kang xy to the n, i-distribute mo yung exponent. X to the n, y to the n. So, distribute yung exponent na 2. So, magiging n square, tapos square root of n square. Yan. So, magiging square root of m square minus n square. Kapag in-square mo yung square root, anong mangyayari? Bawa, ito, yung square root nung n, in-square mo, makakancel mo yon yung square root sa squared. Kasi, di ba yung square root of n, ibig sabihin yan is n to the 1/2 sa fractional exponent. Tapos, in-square mo, by power to power law ng exponent naman, i-multiply mo lang yung 1/2 times 2, which is 1. So, kaya magiging n to the first or n na lang siya. Yan. So, n to the first, diba? And then, applying further, the law of exponent na na multiplication law. Kapag same base tayo, let's say, x to the m times x to the n, so same base x, equal siya sa x raised to the sum ng exponent m plus n. So, dito sa n squared times n to the first, copy mo yung same base n, and then raised to the sum ng exponent 2 plus 1, kaya
ang sagot is m square minus n 2 plus 1, 3, n cube. So the answer is letter B. CET Math Review. Solve for x in the equation 9 raised to 3x equals 1/3 quantity raised to 5 minus x. Solution. So, solve daw natin dito sa equation 9 raised to 3x equals 1/3 raised to 5 minus x. Si x, anong type ng equation nito? Exponential equation, di ba? So, sa exponential equation, ang una nyong pansinin is kung magkapareho ba yung base sa both sides. Magkapareho ba? Sa left side is 9. Sa right side is 1/3. Hindi, di ba? Pero if there's a way na maging same sila, try nyong gawin. Pagparehasin nyo yung base. Possible bang maging same base yung 9 at 1/3? Sa anong base kaya pwede? Diba sa base 3 pwede silang maging same? Kasi itong 9, pwede ko siyang isulat as 3 squared. Right? Kasi 3 squared is 9. 3 times 3. Tapos raised to 3x. Itong 1/3. So yung 1/3, applying the negative law of exponent, pwede siyang maging 3 to the negative 1. Right? Equal lang to sa 1/3 by the law of negative exponent. Tama? So, di ba same base na sila na 3? Ang gagawin na lang natin is i-simplify pa natin yung mga exponent nila. So, 3 squared raised to 3x, a-apply natin yung power to power law ng exponent. So, kung may x to the n tayo, raised to m, i-multiply nyo lang yung exponent. So, copy the base x and then raise to the product ng exponent mn. So, gawin natin yan dito. So, bale magiging 3 raised to the product ng 2 at 3x. Equal, so dito rin, 3 raised to the product ng negative 1 at 5 minus x. So, kapag na-simplify na natin at same base na sila, both sides, kailan sila mag-i-equal? Diba kung same base sila, both sides, para mag-equal sila, dapat equal din yung exponent. Diba? Logically. So, kaya, i-equate natin yung dalawang exponents. So, 2 times 3x is equal to negative 1 times 5 minus x. So, ito na yung isa-solve nating equation, which is just a linear equation. Madali lang tong isolve. So, simplify lang muna natin. 2 times 3x, 6x, right? Tapos, itong negative 1, i-distribute muna natin. So, negative 1 times 5, negative 5. Negative 1 times negative x, positive x. Yan. So, itong x, i-isolate ko, tatranspose ko sa kaliwa. Iwan ko lang si negative 5 sa kanan. So, 6x, pag nag-transpose tayo, shortcut sa additive inverse, kung magta-transpose kayo from right to left or left to right, gagawin yung opposite yung sign. So, diba si positive x is positive sa x ay sa right side. So, pag tinranspose nyo siya sa left, magiging negative x na siya. Equals negative 5. Tapos, simplify. 6x minus x. 5x. Equals negative 5. So, di-divide ko na lang to both sides by 5 para makancel si 5. X is negative 5 over 5. Negative 1. So, the answer is negative 1. Gets?